May point din naman po etong si dating Senator Antonio Trillanes. Mukhang hindi po niya nagustuhan ang pagbisita na itong si Sara Duterte kay Atty. Leni Robredo sa Naga City. Ang pinupunto niya, pwede naman daw tumanggi kasi. Pero yun nga ang pagkakakilala kasi natin kay Atty. Leni Robredo, sabi nga ng ilang mga kababayan natin, ng ilang kakampings, ng mga netizens, sinasabi nila na hindi kasi ganong klaseng tao si Atty. Leni Robredo na yung mga ganitong personal naman daw na pagbisita ay pwede niyan tanggihan. Merong isang netizen na napakaganda po ng kanyang binitawang salita tungkol nga dito sa pagbisita ni Sara Duterte kay Atty. Leni Robredo dyan sa Davao. Sabi nung isa, ang galing ng mga tao dyan sa Naga. Maganda ang lugar na yan, payak ang pamumuhay ng mga tao dyan, mababait ang mga tao at maunlad ang lugar. Compare daw sa Davao na maraming taxi na manggagancho, kaya nakakatakot ang lugar na yan. So, yun kasi ang gustong ipakita rin at yun ang totoong ugali ni Atty. Leni Robredo na kahit sino ka pa, tanggap ka ng mga taga-Naga at lalong tanggap etong si Sara Duterte sa pamamahay ni Atty. Leni Robredo. Ito kasi isang kaugalian ng mga taga-Naga na very welcoming, very accommodating at syempre, ugali rin po yan ni Atty. Leni Robredo. Hindi siya tumitingin kung kalaban sa politika o anuman. Kaya siguro pwedeng, ako naiintindihan ko sa Senator Trillanes dito sa kanyang tinura na ito. Pero yun nga, mukhang mas maiintindihan ko ang sitwasyon ni Atty. Leni Robredo. Anyway, ulitin natin, personal naman daw. Kaya lang kasi talagang mahirap isipin, mahirap itatak sa isipan ng mga kababayan natin na yung usapan nila ay personal lang. Diba? Dahil sila po ay mga politiko at hanggat nasa politika ang mga politiko na yan, mga politiko, natural na hindi mawawala yung usapin ng politika. Diba? Anyway, ito po yung kumakalat ngayon. Mukhang dismayado po si Senator Antonio Trillanes. Ma'am Leni, gusto nga naming ipa-impeach si Sara Duterte. Tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit mo pa minute? Are you siding with her? Yung punto na siding, siguro hindi naman. Siguro alam naman natin na walang kupas, na andyan talaga yung totoong paninindigan at prinsipyo ni Atty. Leni Robredo. At ito ay siguro pagiging civil lang. Maayos na tao, kaya maayos na tatanggapin ang mga bisita, yan man ay kalaban sa politika or kasama sa grupo. Sa tingin ko so parang hindi naman ako masyadong sang-ayon. Bakit inisip agad ni Senator Trillanes na magsaside si Atty. Leni Robredo? Unang-una kasi ang mukhang hindi na rin nakahindi si Atty. Leni Robredo dahil on the way na daw si Sara Duterte nang siya ay ma-inform. At wala talaga sigurong masama doon sa pagbisita na yon. Siguro sa side ni Sara Duterte, iisipin talaga ng mga kababayan natin na may ibang intensyon. Naghahanap nga daw ng kakampi. Okay, eto pa. Now, to the diehard pinks, VP Leni should not be beyond criticism. Kahit saan mo tignan, mali ang pakikipag-meeting niya kay Sara Duterte. Okay, sige. Mali na kung mali. Pero siguro lang, ulit-ulitin ko rin na naging o tinanggap lang ni Atty. Leni Robredo si Sara Duterte bilang isang mabuting mamamayan ng Naga. Bisita diba? Kung ayaw niya talaga, hindi daw mangyayari yan, yung meeting na yan. Pwede daw kasi na tumanggi. Okay? Hindi kasi ugali ni Atty. Leni Robredo na mag-alibay, gumawa ng rason, magsinungaling lalo, malabo talaga yan. So, okay. Hindi daw mangyayari yung meeting na yan kung hindi or kung yun nga, hindi pinayagan ni Atty. Leni Robredo etong si Sara Duterte. Ang pagkakarinig ko kasi may isang kaibigan si Sara Duterte na inimbita dyan sa pagtitipon na yan, sa pagdiriwang ng Piña Francia. At yung kaibigan daw na yon ang nag-arrange na itong pagkikita nila. Mukhang
Mukhang sa puntong ito ay nabigla rin siguro si Atty. Leni Robredo, wala na ring nagawa, kundi i-accommodate, 'di ba? Or kasi daw nasa or on the way na nung malaman ni Atty. Leni Robredo. You see, ura-urada etong si Tambaloslos. Mukhang talagang kailangan niya at naghahanap nga siya ng kaibigan. Good luck!